Yo, walamat nga pala ng Tapik Squad. Bago tayo tumuloy sa video, sobrang mabilis na mensahe lang. Una, salamat sa lahat ng mga nagpa-member na sa channel natin. Shoutout kay Mary Grace Plataps. Alam po di mo yung totoong pangalan, confidential. At saka si John, di ko alam kung ano yung full name, pero salamat Mary Grace Plataps at John sa pagpapa-member sa ating channel. Pangalawa, ang membership ng channel ay hindi earnings para sa amin. So ulitin ko lang, sa lahat ng magpapa-member, ang earning ay iipunin para i-give back din sa mga MC na nagbibigay ng oras sa atin sa mga videos at interviews. Pangalawa, mas malaking goal natin ay makapag face-to-face na Tapik Tambayan kasama ng mga MC. So medyo mas kailangan natin ng konting fund sa logistics nun. At iba pa. So meron pa tayong perks pa na paparating at meron ng mga perks ngayon like live review or so kasama namin kayo magre-review or pati magsasubmit ng tanong sa mga MC at mababanggit yung tanong nyo doon. So yun ulit, salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel, salamat sa panonood at ngayon punta na tayo sa ating Tapik Tambayan episode. Welcome back sa Tapik Squad. Araw na naman ang tapikan. Kami na naman. Yun na. Grabe. Alamat, Josu at Diiles. Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa atin sa channel. At dumating na isa sa mga dream guest ang channel na to. Sheesh. Grabe. At Mas bangungot. kanina na pagbukas namin ng Zoom, parang akala ko pumunta lang ako sa isang YouTube channel na review dahil parehas sa rehistro sa naririnig ko dun eh. Ang guest natin, isa sa mga undisputable OG ng liga. So simula sa umpisa, part 1, part 2 pa yung liga. Dina-download ko pa yung part 1, part 2 sa YouTube. Yes. Nag-iisang back-to-back champion at a man of many hats. Naging host, nagtato, nagbagda, lahat na. At ngayon ay loving father. Yeah. At husband. Walang iba. Ang basihan ng Baturado, Batas aka Ginoong Rodriguez. Yes, sir! Salamat sir. sa pag-imbita, boys. Yeah. Yeah. Grabe. Pag nag-yeah, parang no? Parang nasa kalagitnaan ng rounds or nasa channel eh. Merong parang, sorry, singit ko lang, parang Go lang. unang episode na parang ganito natin yung scene nyo ba? Ano yung parang ganito? Hindi, yung itong gantong may interview tayo, tapos may nag-comment sa Reddit na sabi na, advice ko lang yung huwag kayo may starstruck sa mga guest nyo. Pwede ba yun? Try mo. Try mo, gagi. Hindi, unang-una salamat sa pagtambay dito sa channel. At salamat din dahil simula pa nung unang BNBH. Sa'yo namin nakuha yung Yeah. Kumuha ka muna ng bas-bas bago ka mag-upload. So ang ginawa namin, nagsabi kami kay Boss Arik. So may punta kami doon. Salamat din, shoutout kay Boss Enigma. Solid. Shoutout kay Arik. Oo. Solid. Kinausap niyo siya para sa nyo sa ginagawa nyo Astig. Oo, nagsabi din kami dahil ayaw namin na parang kung baka kasi siya ba, parang nakaka-take away or ayaw nila ng kung ano man. So sabi niya, Oo naman. keep up the good work eh. So tuloy kami. Yeah. Solid. Astig. Tuloy kami. Astig. Lalong tama na ginawa natin to kasi kumbaga parang may basbas tayo eh. May basbas ni boss, di ba? Tsaka yung paghihintay ng upload na tumagal-tagal ng kahit konti, bumabad muna sa main flip top page na bago natin reviewin. Isa yun sa mga
parang standards na pinipili namin ng mga i-review din namin. Eh, nakikita namin sa'yo, ang tagal eh. Inaano mo talaga eh, Oo. binababad mo talaga eh. Tapos Oo, inahabol mo actually, talaga yung context eh. sinubukan ko rin na mag-upload kaagad, yung bagong upload nila i-review ko. Parang hindi tama yung pakiramdam talaga eh, di ba? So parang, Ah, Oo. yun. At least para sa si akin. Yun. Dahil si ano rin kasi itong kasama natin dito, si D. Iles, may experience to sa YouTube eh. So sinasabi niya rin kapag ano, parang kita rin naman kapag nag-peak na yung view, Yeah, yun, yeah. saka Mhm. tayo ano, pwedeng gawin. Pero Oo. ano, kung hindi mo man nire-review, updated ka sa mga laban or pinipili mong di panoorin muna talaga? Hindi ko talaga, hindi ako nagre-review na naparod ko na. Okay, okay, okay. Parang para sa akin, pointless yun. Oo. Ganon. Virgin watch So mo So, lang. parang, oo. oo. Sayang eh, sayang sa oras eh. Papanoorin ko, tapos papanoorin ko ulit para Mm. reviewin, di ba? Antayin ko na lang na panoorin ko sakto sa review. Kanya ko na Yeah. yun, ang dami ko pang di napapanood eh. Tapos, Mm. parang, syempre, dumating yung time na nasuspend yung account ko. So, Mm. tangina, hindi ko napanood karamihan. Ang tagal kong hindi pinanood. So, Ah. alam mo yun, ganun. May mga natatabunan, may mga napaparod pa rin ako, pero syempre, medyo tapos na yung hype tungkol doon. So, Mm. pero wala. Ganun talaga eh, di ba? Ah, Yeah. ano lang eh, 'no, by choice eh. Pero Oo. wala nga. Pero solid na ano 'yan, solid na grabe rin yung ano nun 'no, grabe din siguro yung ewan ko kung gaano karami yung ginagawa mo, pero parang sa'min na nandito, 'pag inisip namin parang 2 buwan 'no, init na 'no, parang gustong-gusto mo ng panoorin yung laban, Oo, isang buhay yun pa, yan. oh. Yung isa buhay ngayon, pare, gusto ko na panoorin, pero tagal pa eh. So, ang plano ko siguro is, kasi ngayon mas may time ako, parang umabot ako sa point dito na, tang ina, kailangan ko magpaka-artist dito. Kumbaga, kailangan ko mabuhay Mm. kung paano sa Pilipinas. So, give up ko yung work ko, tapos explore ako Ooh, ngayon. So, ngayon may Nice. time ako. So, ang plano ko, baka panoorin ko yung mga isabuhay battles. Tapos, i-upload ko na lang sila kapag tama na yung oras. puwede, oo nga. According na Di ba? need. Para at least napanood ko siya habang mainit-init pa. Yeah. Mm. At kapag nakausap ko rin yung mga plano kong kausapin sa mga sumali, at least yung Mhm. first batch ng mga makakakwentuhan ko, fresh din sa kanila yung battle na hindi yung, syempre, lalo na sa mga artist, pag lumipas sa ilang buwan tapos may bago nang ginagawa, hindi na nila masyado trip pag-usapan yung luma eh. Gusto na nila Mm. pag-usapan yung bago eh, di ba? So ayoko Mm. mawala yung moment na yun. So isa yun sa kino-consider kong gawin. Pero tingnan Mm. natin. Tingnan natin, pare. Ayos. Totoo yun dahil yung last namin bago ikaw, si Rafian yung nakausap Oo. namin. So, time na yun, tapos na yung battle niya, tapos may piniprep na siyang bago. Parang Yeah. di niya na maalala yung mga dating ano niya, ginawa Oo, niya. ganun talaga, pare. Yeah. So Kaya ganun. nababawasan yung magic eh, di ba? Kapag ganun. So Mm. sana magawa ko nga, mapanindigan ko na magawa kong ganun kasi syempre limitado rin ang oras. Magkaibang time zone, malaking problema kaagad 'yun. So Mm. tingnan natin, tingnan natin. Ayos. Solid yan. So maraming paparating din na pag-usapan natin pare. Dahil Yeah. Um, meron akong nakasama na isang ano eh, taga Mindanao din. Nasabihan mo rin daw. So maraming Oo, oo. aabangan. Maraming aabangan Yeah, yeah, sa yeah. PNP. Hindi ano rin pare kasi kagaya ng mga 'yan. Parang karamihan sa kanila hindi na kami nag-abot eh, mm, 'di ba? So gusto ko rin kahit papaano, alam mo 'yun, kumbaga makausap sila, 'di ba? yeah. Makilala, yung ganung sa ganung level dahil pare-parehas kaming nasa flip top din eh. Kumbaga tangina, Mm. inalagaan ko isa ako sa mga nag-alaga sa eksenang yan eh. So gusto ko rin kilala ko yung Totoo. yung bagong batch, 'di ba? Ganun eh. Yun. Ah,
speaking of yung mga bago, sa mga napanood mo na mga yung mga bago na, anong opinion mo na sa mga dumating na new torchbearer ng liga? Lalakas pare, malalakas. Kumbaga ano rin, iba rin yung iba na rin yung ano eh. Kumbaga sa NBA, iba na yung style of playing nila eh. 'Di ba? Ah, Makikita mo yung difference kunwari sabihin mo no 90s, kumpara mo sa mga galaw ngayon, ramdam mo yung difference. So, nararamdaman ko yung difference sa ilang MCs na kumbaga may bagong era. Parang nung time na lumabas sila Mot, yeah. 'di ba? Iba na yung Mm, pakiramdam, iba na yung standard. So, yung ngayon mm, napapansin ko, yun nga, may mga MCs na dinala na ulit sa mas mataas na level. So, astig din, pare. yeah. Ganda na, no? Parang ganda ng reference, no? Sino ba yung nakausap natin na isang OG din na si BR? Yan, si Batang Rebelde. Yeah, So, nakasama namin yeah. dito sa channel. Sabi niya, pag nanonood siya, parang feeling niya, pagdapatin daw yung rookie days nyo sa rookie days nitong mga bago, parang di daw siya sure kung Sigurado ka in kami. kakayanin eh. Oo, hindi mo pwede i-compare yung rookie days namin sa rookie days nila eh. Yeah. 'Di ba? Kasi yung rookie days nila, pare, pinag-aralan nila yung peak namin eh. Yeah, Mm. tama. Mm. 'Di ba? So, yung starting point nila bilang rookie, marami na kagad sila na pag-aralan. Mm. Kumbaga kami yung caveman na kumain ng iba't ibang kabuti. May mga namatay, Ah, may nakadiscover na may ah, amat. Kami yun, pare. Sila yung ah, nakikinabang. Di ba? Parang ganyan ah, siya. So, hindi mo pwede compare. Pero ako, tingin ko, ako personally, pare, kung gutom pa rin ako bumatel, o kung bumabattle pa rin ako, siguradong kaya ko sumabay. yun. Siyempre, batas. Yung mga Hindi, hinihintay kaso ang natin, no? problema pare, hindi ko na talaga hinahabol yung pakiramdam na yun eh. Oo, oo. Yun. So, parang wala. Kumbaga, tanggap ko na okay, tangina kung mas magaling sila sa akin, well and good, di ba? Medyo mapayapa na yung pakiramdam ko sa mga bagay na yan na hindi na siya masyado importante sa akin. Ganun. Ah, ayos Parang yung image, parang nare-rewrite na yung image na na ano ko yung college ko na nanonood kay Batas. Parang hindi Oo naman. parang hindi lalabas sa bibig ni Batas dati yung mas magaling sila sa akin. Pare, kung hindi nga ako huminto sa battle, malamang hindi mo maririnig sa akin yun. Di ba? Mm. Pero Galing. yung point na huminto ako, Hmm. ibig sabihin tumigil yung pag-evolve ko rin eh. Sa pagdating sa ganun. Di ba? Mm, Nag-evolve mm, ako bilang tao, syempre. Pero yung pagiging battle MC, tumigil na. Kasi hanggang doon lang ako eh. Di ba? mm, mm. Kanya hindi ako pwede mang-hate sa mga bago. Dahil, puta, tinutuloy nga nila yung hindi ko na tinuloy eh. Di ba? Yes. Consider mo ba Gandang yung sarili mo na ano na talaga, retired battle rapper ng Pilipinas na? Tangina na. Ako rin naman noon, pare. Parang Hindi kasi sabi masyadong mo feel na parang feel ko sarili ko naman noon. Pero, hindi, parang pero tapos ka na no, sa ganun. tingin ko pare, hindi ko na talaga siya nakikita na gagawin ko ulit. Yun. Actually, nung bago ko umalis ng Pinas, nag-uusap kami ni Arik tungkol dyan. Sinasabihan niya ako na, mm. yo, hindi pwedeng ganun mo tinapos, pare. Mm. Di ba? Hindi pwedeng nagtapos ka kay Luxuria. Pero para sa akin, parang fuck. Wala eh. Hindi ko na hinahabol eh. Kumbaga, okay Mm, lang. Wala na akong pake. Alam mo yun, pare, binuhos ko ng ilang taon. Yeah. mm. Okay na yun, tangina. Malay natin may sa Buhay All-Stars, ganyan. Siguro magkaroon nun pero hindi ako kasali, di ba? Pero ewan ko, tingnan mo. Baka biglang magustuhan ko ulit gawin. Mahirap magsalita ng Yeah, tapos eh. yeah. Yeah, Di yeah. ba? Kumbaga, 5 years ago, sinabi, hindi ko rin kung 5 years ago niyo ako kinausap, hindi ko rin maiisip umalis ng bansa eh. Di ba? Mm. Pero nandito ako ngayon, pare. So, ewan ko. Yeah, Yun. oo nga dami pa puwedeng magbago pero malay natin, ano pala 'yan,
may promo. Pero open ka to the possibility na matripan mo ulit na bumatil. Hindi, kung maramdaman ko yun, pare, hindi ko pipigilan. Mm. Yun. Kumbaga nakabase maraming desisyon ko sa buhay sa pakiramdam ko eh. Pero Mm. yung para maramdaman ko siya, yun yung malaking tanong eh. Di ba? Mm. So, Yun tingnan na natin. yun yung Mahirap pilitin eh. ano ngayon. Kumbaga, mahirap gawin para sa mga maling rason eh. Oo. Yeah. Yun din yung akin eh. Parang okay, sige, sabihin mo malaki yung pera. Pero tangina, hindi ko kaya gawin yun kung hindi ko trip eh. Mm. Mm. Parang ganyan siya eh. So, Lilitaw. ayoko lang pilitin talaga. Masyado ko nire-respeto yung mga bagay na yan para gawin siya para sa mga maling rason talaga. Yeah. Yeah. So, Tulad nun. Mapunta na banggit mo na in-explore mo ngayon ang pagiging artist dyan sa ibang bansa. Which Yeah. is bold move din, no? Medyo matagal-tagal na naging parte ng may kasi may alam ko may napanood pa kami sa employee rant ba yun, no? ranting. Parang Nagiging Oo, may pare. Oo, pare. Ano naman may eh, kasi ganun. syempre, nasubukan kong magtrabaho sa enjoy na environment Mm. Yeah. dito. Nasubukan ko rin magtrabaho sa hindi ganun ka-okay na pakiramdam na environment. Di ba? So, wala. Ganun eh. Parang Yeah. bumabalik, minumulto lang din ako nung na parang tangina, pwede mong hindi gawin to eh. Di ba? Mm. Pwede mo gawin kung ano yung gusto Mm. mo talagang gawin eh. Di ba? So, naisip ko, tangina, sugal ko na ngayon. Perfect timing. Ganun, kakatapos lang mag-aral ni Mrs. Alam mo yun? So, okay, game. Tangina, ngayon na yun. Hindi ko na patatagalin. Ito na mismo. Hindi, yun. Oo. Mapunta doon sa artistry, no? Parang itong recent release mo, yung Ginoong Yeah. Rodriguez. Ayan, Oo. sound trip namin yan. Thank you. Yung na yan, iconic na yan. Pag-swerte! Yeah. Ikaw din ba yun? Or ibang tao yun? Hindi. Anak ko yun. Ayun. Lahat ng mga kanta doon. Hindi, yung sa Amat, yung chorus nun ako eh. Pero usually kapag yung totoong kanta, yung maayos yung pagkanta, anak ko yun. Okay. Yeah. Siya din ang Naman prod. nila. Siya rin gumawa ng music nun. Ooh. Yeah. Grabe. No? Para ka na palang siya eh. Parang para ka ng Lebron, no? Kasama mo na yung anak mo. Oo, pare, ano rin siya. Parang naisip ko, kung gagawin namin yan, gawin na namin yan. Hindi namin magagawa yan pagka mas malalim na yung ginagalawan niya eksena, mas malawak na, mawawala na siya ng oras sa akin, pare. Yeah, so naisip ko gawin na namin. No. Sa totoo, pare, eto rin yun. Akala ko hindi na ako magsusulat ng rap. Bago ako umalis ng Pinas, pagkatas ko isulat yung solo album ko, yung Ginoong Ginoong Rodriguez Rodriguez. ng batas, na batas. Sabi ko sa sarili ko, parang tangina, tapos na yan. Hindi na ako magsusulat ng rap. Okay na ako. Parang ganun ko siya nakita nung time na yun. Pero nung nandito kami, sineta pa namin yung panganay namin ng workstation niya kasi mahilig siya talaga sa music. Sa Pilipinas pa lang nagsisimula na siya gumawa. So nung nag-set up siya dito, narinig ko yung ginagawa niya. Parang tangina, solid. So bigla naisip ko, nga no, ba't hindi ko gawin na sige, kahit gumawa lang kami, 'di ba? At least nakagawa kami. Kung ayoko na talaga gawin after, meron kami nagawa. Dahil hindi naman lahat ng musikero may ganung pagkakataon. May ganung privilege na masasabing nakasama niya yung anak niya gumawa o nakasama niya yung tatay niya gumawa. So parang wala. Yun, meron kaming yung moment na yun na immortalize namin. Yeah. Yun, yung kakasimula lang namin dito, yung challenges dito, alam mo yun, gano'n. So, gano'n. Ginawa namin Core siya. memory nyo na yun, no?
Yes, yes, yun gumawa siya. ng ganun. At least para sa akin. Ewan ko sa kanya. Yeah. Pero sa akin, sa akin. Matik yan. Siguro tuwing maririnig niya rin yan, no? Parang may mga ganun eh. Ako may pagkagano ako sa music, though hindi ako yung gumagawa. Pero mas naalala ko yung mga nangyayari nung panahon na yon pag naririnig ko ano yung mga Yes. pinapakinggan ko nung panahon na yon din. So, Totoo. lalo na siguro kung dahil kayo yung gumawa tuwing maisip nyo Yeah. ano. Pero anong ano nun, anong kinaibahan ngayon nung nag-prod kayo kasama yung anak mo tapos yung ginagawa mo before? Ah, dati kasi pare, by default, kapag gumawa ako ng kanta, automatic kagad yung mga emosyon. Mm. Mm. Automatic na galit ako, automatic na mayabang ako. Alam mo yun, yung typical na negatibong approach na madilim, galit, alam mo yan. Mhm. Matagal ko na rin gustong baguhin yun. Hindi ko lang alam kung paano. Parang masyado siyang automatic sa akin. So, nung Hmm. ginawa namin ng anak ko yun, parang, kailangan naman ganun gawin ko, pare. Di ba? So, yun na rin yung, yun na rin yung naisip ko na parang, okay, kailangan subukan ko na talagang baguhin. I-rewire yung utak ko sa pagsulat, sa ilalabas kong emosyon, Mm. yung kabuuan. Ganun. So, Yeah. maraming thought patterns ang kinailangan kong baguhin para gawin yun. Mm. At Yeah. sa tingin ko, Solid. magagawa ko lang siya kapag yun yung sitwasyon. Yeah. Mhm. Yun. So, Ganda nun, ah. ganun. Hmm. So, ano pala yun, kasi ang napansin namin parang ano talaga siya, eh, para siyang retelling ng mga istorya niyo diyan. Tapos parang in a way medyo introspective na hindi hindi namin narinig ever sa mga Yeah. lyrics at sa tugtog. Pati yung mismong dating ng tugtugan iba, eh. Parang ano pala yun, so medyo matagal mo na siyang gustong gawin or, dahil lang din yun sa sitwasyon diyan? Parehas. Matagal ko nang gusto magsulat ng hindi galit. Matagal ko nang gusto magsulat ng hindi madilim, pero hindi ko alam kung paano eh. Mhm, Mm. mhm. Kumbaga parang by default, automatic galit ako eh. Alam Oo. mo yun? Pero syempre nasa age na rin ako na, putang ina, hindi pwedeng ganun pare. Diba? Dadam So, lahat mabilis ng Tama start na, kailangan, na, eh, tama 'no? pa. lahat ng kailangan i-adjust. Sinubukan ko nang i-adjust dito. Kumbaga start fresh. Alam mo yun? Yeah. Okay, kunwari, hindi ako yung musikero dati. Ngayon pa lang ako gagawa. Pero meron ako nung Mhm, lahat na natutunan ko dati. 'Di ba? Kung mhm, paano hmm, magsulat na mas effective, sa rhymes, sa punchlines, whatever. Lahat 'yan natutunan ko na. Pero hindi pa ako, walang kahit anong anino na susundan, parang gano'n. hmm. So, 'yun, gano'n. Solid yun din, solid na ano yun, Hindi lahat kayang i-shed din yung what works. Yun, eh, gumagana na kasi 'di ba? Parang maraming tao ang parang don't fix what's broken nga yung approach madalas ng iba, eh, pero iba rin yung risk taking na completely parang a new approach Yeah. pero yeah, it works at, sakto nakabalik na Oo. si Paul. Oo nga, Ah, isa ka nagpunta pinapag pare. Ni-restartan ako ng pinag-uusapan na router ko. pinag-usapan namin yung ano, yung Ginoong Rodriguez. Baka may tanong ka dun, isa 'to sa mga ano ba, pinaka naka-relate dahil tatay din siya sa ibang bansa. So ikaw Solid. ikaw ikaw na dito sa part Yeah, na 'to. yeah. Solid, solid, solid. Nagpursige din talaga kami i-invite ka kasi sabi ko, yung tao din si Batas. Oo pare, kasi ano rin yung actually dati parang mas konsepto yung ginagawa ko eh, batas. Konsepto siya eh, Mm, 'di ba? So umabot din ako sa point na tangina, medyo na-outgrow ko na kasi yun eh. mm, So kailangan ko rin ilabas yung human side, 'di ba? Yun nga, ganun. Para wala, exercise. Kailangan ko subukan pare. Hindi naman mm. ako takot, hindi ako takot sa ganung challenge dahil tayo na, hip hop nga ako na may metal na banda eh.
Yeah. Diba? So Tama, oo. so yung metal community medyo mixed emotion sila sa pagiging rapper ko. Oo. Mm. Tapos yung mga nasa hip hop community naman medyo mixed din sila sa pagiging metal ko. Pero Yeah. tangina, trip kong gawin yan eh. So bakit hindi, di ba? So Yeah. yun, ganun. Isipin nyo para nasa Pilipinas ako, kahit papaano, yun nga, may nasimulan naman ako doon. Pero nandito ako sa Canada, pare. Yeah, so hindi problema sa akin mag-reset button, pare. Alam mo yun, parang okay, kung nagawa ko dati yun, kaya ko higitan yun. Alam mo yun, parang ganun. Yeah. Ganun ko siya tinitingnan. Yeah. Ganda nun, ibang Yeah, Paul. tapang yung ibang tapang yung pag-hit ng reset button talaga. Pero nararamdaman mo talaga yung para kang biracial no? Yung parang hindi mo na feel na Parang belong ano? ka din. Parang ano? Parang kang biracial. Di ba ganun yung mga minsan yung mga medyo. light-skinned na blacks or pag may halo Yeah. sila, di nila na-feel na belong sila dun saan. Pero na-feel mo yun ever or parang lang talaga siya? Parang konsepto lang talaga siya na dahil may dalawang grupo. Kung na-feel ko ba na hindi ako belong? Kung may ganung feeling sa both parts or parang kalahati lang yung pagiging belong mo Siguro sa merong mga taong sinubukan iparamdam sa akin yun. Diba? Pero ako kasi, kanya ako naman ginagawa yun kasi trip ko yun eh. So, hindi ko naman kailangan ng validation nila para sabihin na metal ako, hip hop ako dahil hindi ko pa sila kilala, pare trip ko na yan eh. Yeah. Alam mo yun, parang paano mo sasabihin hindi ako metal? Malamang mas metal ako sa'yo. Kumbaga, Yeah. naalala ko pare, nung 90s, naglalakad ako sa Green Hills. Nung 90s pa lang kasi mahilig na ako sa baggy pants, pare. Tapos cap, ganyan. So medyo mas hip-hop yung pormahan ko. May nagpapabayo ng Eraserhead habang naglalakad ako sa kalsada. Tapos hip-hop, ginanon ako. Pare, isipin mo sasabihin sa akin yun na nagpapabayo ng Eraserheads. Para tanginan nyo. Metal pinapakinggan ko, pare. Hindi alternative, hindi rock. Diba? So, huwag niyo sasabihin hip-hop ako. Kumbaga, mas extreme ako sa sound trip ng banda kaysa sa pinapabayo niyo. So, alam mo yun, no disrespect sa e-heads. Pero, gets niyo yung point, diba? Yeah. Ganon din sa hip-hop. Lalo na nung nag-start yung flip-top, madalas sa angle sa akin. Tangina mo, rockista ka eh. Na parang, hindi ba parang lamang ako sa inyo kasi 'di ba? Kaya ko 'yun tapos eventually karamihan ng mga big names na rapper nagbanda sila, full band setup. So ang ginagawa ko na 'yan, yo. Alam mo 'yun? Oo, tama. So hindi niyo ako pwede sabihan na parang tangina, hindi ka naman ulul, 'di ba? Pero yun nga, kumbaga sinubukan nila pa-feel sa akin yun, pero ako pare, alam ko yun. Alam ko kung ano ginagawa ko. Diba? Alam ko, pagdating sa ganyan, meron akong tiwala sa taste ko. So, yun. Hanggang ganun lang yun. Tsaka wala rin silang, sa kanila, Hindi, go, Matt. Go. Go lang. Para pwede mo sabihin sa kanila, yung pag-hip-hop ko, mas metal pa sa pagka-metal mo. Pwede ganun, di ba? Or the other Pero way yun na around. nga, kumbaga, syempre, tangina, ipaprove ko pa ba sa kanila, di ba? Parang, bahala kayo, tangina nyo. Solid. Then, sasabihin ko dapat, parang, ang nangyari naman, parang hindi naman din hindi rin mapupuna dahil in both times na ginagawa mo siya, hindi naman pinagsasabay na sabaw eh. Pinagsasabay sa peak eh. So, paano mo pa, paano mo pa siya ito-take away? Pero yun, Paul, tungkol sa kanta, sa bagong EP. Sa akin naman, hindi ko alam kung natanong niyo to nung nawala ako sa Nawala ka. curious lang ako doon sa ang tawag dito, doon sa bigla ang layo, di ba? Pero parang Natanong oo, ayun. Gusto mo tanong ulit, pare? Baka medyo Hindi, iba. okay lang ako. Okay na ako doon. Pasensya ka na, pare. Pinag-usapan namin na wala ka.
Oo nga eh. Tapos Nakakatampo. ikaw Sa pala may reply. gusto magtanong. Abangan mo na lang Na-reply yung na lang upload. sa... May abangan tuloy Ah. ako sa upload. Go, Sige. Matt. Yung Paul, dahil ilan taon na nabanggit mo mga na anak mo? Dali. Ilan taon na Go. mga anak mo, Paul? Isa lang. 6. Bata pa. Tama. Yeah. Enjoyin mo. Kasi pare, isang beses pagkagising mo, biglang ayaw ka ng kasama niya. Ako naman stage dad since day one. Wala akong na-miss na wala akong na-miss na check-up ni Mrs. So, since day ganun. Yeah. Solid. Kaya nung sinama ako dito, sama talaga kami. UK ba? UK? Kaya, Sarap. No? Gano'ng katagal na kayo dyan? 3 taon na. Kaka 3 years lang nung May. Grabe, ang bilis. 3 years na pala. Kamusta Kahit ako buhay? di ko naman. Kamusta buhay dyan? Bilis lang. Hindi, yun nga kaya nung nakita ko na sabi ko, tao din to si Batas, pinagdaanan niya yung pinagdaanan namin. Ganun. Yeah. Parang sabi mo na pagod sa trabaho, ganyan. Kasi ako dumaan ako sa ganun yung nawala ako sa social media Yeah. para mag ganun. Kaya very relatable din yung Kaya nung lumabas yung bagong album sabi ko, baka factor na din yung pagiging immigrant, no? Ibang environment. Sa tingin ko, oo, actually kasi kumbaga sa Pilipinas pare, hindi naman ako nagkaroon ng regular job. Halos hindi ako nangamuhan. Nagkaroon ako ng boss pero yung unang mga trabaho ko bilang recording engineer, so medyo kahit may boss ako, kumbaga ginagawa ko lang talaga yung sarili kong, alam mo yung thing ko, di ba? Hindi kagaya ng kapag yung typical na employment na meron kang boss na as in mas na ma-micromanage ka o pinupukpok ka, gano'n. Hindi ko siya masyado naramdaman sa Pinas eh. Tapos pagdating ko dito, syempre, kailangan ko kumuha ng trabaho. So, unang makuha kong trabaho, game. Tapos pagkatapos na nag-production ako, so syempre, deadlines and everything. So, naramdaman ko rin yung putang ina, yung typical na hassle naman tong putang ng boss na to, di ba? Naramdaman ko rin siya. So, mas nagkaroon ako ng respeto sa mga buhay empleyado at mas naintindihan ko rin syempre yung side na yun. Ganun. So siguro nag-apply siya sa way of thinking ko rin sa pagsusulat, lalo na moving forward. Kumbaga mas may ganong sensibility at sensitivity na rin. Tingnan natin. Yun. Solid, no? Solid. Naalala ko dati kasi sa Pats ako nag-aral sa Parañaque. Tapos, ano ba? Namagngit mo, hindi ka nangamuhan. Yung Wild Ones, sa inyo yun? Sa akin yun. Yun. Ilang kami may-ari nun? Yeah. Ako dati pagka kakain kami sa Sex. Sa Zarks, no? O kaya pag sa Sex, okay. O kaya pag magsa-Zarks. Makikita natin si Batas, Yeah, man. Nakakamiss din yung mga panahon na yun. Nakakamiss yung panahon na may Wild Ones kami. Alam mo yun, sa Pilipinas, di ba? Iba yung buhay dun. Iba yung buhay ko ngayon dito, pare. Masaya to, pero siyempre, may mga nakakamiss na elemento at parte nung panahon na yun. Hindi ka na nagtatato? Magtatato na ako ulit. Kasi dyan sigurado mahal ang tato eh. Kaya nga, sabi ko kanina sa inyo na i-explore ko ang buhay artist dito. Isa yan sa gagawin ko ulit. So, kanina lang, dumating yung isang in-order ko para, ang plano ko by Monday, magka-practice na ulit ako. So, kung magawa ko ng maayos mag-practice, dapat by July, makapag-tattoo na ako ulit sa balat. Damn. Yeah. Ano yun, no? Re-emergence. Ano yun, nasa OG videos yan ng Flip Top lalabas agad, Wild Ones tattoo. Yeah, oo. Tsaka pare, sa totoo, iniwasan ko kasi yun. Simula nung nagpandemya, tumigil ako magtato.
Kasi pare, may Mm. problema ako sa likod. Dahil sa Okay. pagtatato. Dahil sa Mm. pagtatato. So iniwasan ko talaga siyang bumalik na parang kahit dito, nung dumating kami dito, after a few months, nakakuha ako ng offer sa isang shop. Basta may mga ilang offers na ako nakuha. Pero Mm. iniiwasan ko dahil sa sakit ng likod ko. Mm. Pero recently, pare, nag-start na ako magpa-physiotherapy. Mhm. Ang laki na naging improvement. Nice. Yun. So medyo nagkaroon ako ng lakas sa loob na parang okay, parang pwede ko ulit gawin unti-unti, ganon. So yun, tingnan natin. Sana lahat ng pinaplano mag-work. Di ba? Exciting. Ano Ikaw na lang content mo talaga. rin ba yan? Ikaw content mo rin ba yan pag nagtattoo ka na ulit? Iniisip ko siyang gawin, pero tingnan natin kung Yeah. gaano ka doable dahil ang hirap din na pati yun iisipin mo kapag magtatato, di ba? Oo. Okay. Parang Tama. magiging distraction siya. Pero why not, di ba? Kumbaga ako, sa totoo, tinitingnan ko yung sitwasyon ko na hindi naman lahat din may ganong Mm. opportunity na pwede kumita sa content creation, di ba? So, Yeah. parang naisip ko, bakit hindi ko siya sulitin? So, tingnan natin. Totoo. Kung hindi siya masyado abalag gawin habang nagtatato, malamang gagawin ko. Solid. May ano ka rin naman eh. May brand of doing things na ano eh. Ano ba ang tawag doon? May class. So siguro kung alam mo na yun, may mga ano eh, malalaman mo kapag bara-bara lang eh. Hindi Yeah. tungkol sa bara-bara ng linya-linya yun Boss Ali Hindi, Yung pero basta-basta lang, di ba? gusto ko rin sana, gusto ko yung ganun nga na hindi mo lang ginagawa just for the sake of para meron, di ba? Yung kumbaga mas may integrity, di ba? Yeah. So, sana nga, tingnan natin. May question pala ako. Sa yan, balik tayo sa mga nailabas mo ng content, no? So, yung common parang opinion na ngayon ay iba na yung ano eh, iba na yung how people view you versus the first few years ng Flip Top eh. May ano bang naramdaman mo na parang dati hated eh, tapos ngayon parang respetado ng mga tao eh. Ano pakiramdam mo dun? Bago ko sagutin yan, ito muna tanong ko sa inyo. Kapag umunguya ba ako ng chichirya ko para maingay? Walang tunog. Okay. Sige, ganito. Siyempre, di ba, nakakatuwa rin na kumbaga na-realize nila yon. Yeah. Di ba? Pero ako, sa tingin ko, ginawa ko rin naman talaga na kumbaga sinubukan ko rin, hindi sa sinubukan, pero ginawa ko rin maraming bagay na para sa tamang rason. So eventually, sa tingin ko naman, napatunayan ko rin. Walang rason para, kahit ano man gawin mo, may makukuha ka hate. Pero tingin ko, pinakita ko rin. Pinakita ko rin sa karamihan na parang, yun. Ewan ko kung may sense yun, pero wala Yeah. Kumbaga, Gets. tangin na trip ko talaga gawin to eh. Tapos, alam mo yun, ganun eh. Ganun lang siya siguro. Parang babalik pa rin sa integrity yung ano eh, yung themes nun eh, no? Parang from a Siguro. viewpoint din ng tao kasi nung mga times na yun, siguro feeling nila hindi masyadong welcoming yung vibe pero ako sige ano na lang ako sa personal. Dati parang di welcoming yung vibe eh. Parang para sa akin nasa medyo bago pa nung nanonood sa inyo sa mga sa ka-tips yan doon ko una nakita yung Ano yun sa totoo. ka-tips, ano yun? Tectonics yun. Oo, sila Dirt Bagdan. Yeah. Tectonics yun. Hindi ko na maalala yung exact moment. Basta nagja-judge ka nun. Tapos may ano ka parang di naman tinreten pero may gano'n ko fan yun or kasama yun sa stage eh. Pero pinagsabihan mo siya habang nagja-judge ka eh. Na nung time na yun sabi ko, "Tangina, kasama niya yun Parang ano naman na ito, parang ang Kupal ko no?
Ang bully parang gano'n sa tingin ko. Pero ano siya, parang nagju-judge nga, 'di ba, kasi yung 'di pa naman gano'n kaganda yung mic before, ngayon do'n ko lang siya na-gets, na parang masisira kasi yung video kung ang gugulo niyo habang nagsasalita, parang mga gano'n. So, in that small, Oo, alam ko yan. ano Alam ko sige, yung instance na yan. Si Echo yan eh. mm. Yung isa sa mga pinakaunang sumikat na character Yeah, sa yeah, Flip yeah, Top sa crowd lagi eh. lasing. Yun. Tapos, naalala ko yan pare, nagja-judge ako. Ini-interrupt niya ako na ini-interrupt. Mm. So, sige, pagpalagay na kupal yung ginawa ko. Pero pare, nagsasalita ako pare. Mm. 'Di ba? Ang hilig niyang umano nung time na yon kasi siguro wasak siya. Ah. Tangina, hindi ko matapos yung sinasabi ko dahil paulit-ulit din siyang nangi-interrupt sa akin. So nakakabuisit din, di ba? Kumbaga, Yeah, okay yeah, naman yeah. kami ni Echo eh. Wala akong problema sa kanya. Pero nung moment na yun, parang puta naman pare. Di ba? So Mm. pinagsabihan ko siya. Yun. Yeah, yeah, So, yeah. ganun nga Nandun ako siguro. nun. Siguro, ah pero naalala ko yan. Kaya yun, siguro feeling ko nandun din yun, parang yung hindi siya dahil gusto mo lang magpa-astig that time kundi parang keeping din yung yung ano ba yung okey para sa liga din. So, siguro through time nakita din ng tao na kung yung sinasabi mo yun din yung ginagawa mo. Kaya kaya madalas reference ngayon yung linya mo na kami naman yung gugustuhin 'pag 'di na sila bata. Oo, grabe Makulit tumatak eh. No? na ano. Tumatak yung linya na yun na Valid yun. hindi ko rin naman naisip na magiging immortal siya ng gano'n. Oo. Ah, Nire-reference, ginagawang 'pag nag-aano, 'pag may mga nag-aaway na fans sa comments, 'pag may isa na sasabihin, "Yan yung mga gusto niyo, pero sila ba daw si 'pag 'di na kayo bata," 'di ba, nagiging ano na, 'no, pampara na din, eh. Hmm. Sige 'to, 'di ko alam kung puwede itanong, 'di ko alam kung saan ko rin napanood, pero totoo ba, kasi maraming Na, nagtatanong bakit daw Batas yung pangalan mo, eh. Totoo ba na oh. naging batas ka dahil kung sino daw ituro mo maging girlfriend mo? Ngayon mo narinig yun. Hindi ano yun, biro lang yun, wala yun. Kanya, kanya batas kasi dati, nung panahon na kumbaga tumutugtog kami, parang kasi nung college, ilang kami mga musikero, ilang mga banda yan, nasabay-sabay kami lagi tumutugtog. So naging close kami sa isa't isa. Kumbaga nagkaroon kami ng sarili naming parang semi-samahan, di ba? Parang semi-eksena. Yeah. Yun yung term dati. Pagka solid yung set nyo, kapag solid yung banda nyo, solid kayo, tangina, batas ka. Gano'n. Tangina, batas kayo. Okey. Gano'n. So, parang naisip ko, tangina, solid yun ah. Ginawa ko siyang pangalan ko. Hmm, So, yun okey. siya. Akala ko para si Dao Mingse, ito sa F4, no? Hindi, oo. Pero yun yung mga panahon na yun, pare. Panahon ng F4 yun. Nung tumutugtog kami na, yun yung time na, yun yung term. Batas ka, pare. Yeah. Batas kayo, ganun. Kasabay na, kunwari, tandaan ko nung mga panahon na yun, nakasabay namin na malamang kilala nyo, Mayonnaise, pare. Isa sila sa Okey, mga sila bandang yun. Monty. Oo, na ano pa rin sila nun. Nagsisimula pa lang din sila nun. Yun. Hmm, Tapos yung mga solid. iba pang Iba kasama pala. namin sa college na banda, kami yun. Hmm, naisip ko tuloy na parang yung lang, bigla lang, yung turnaround lang nung parang yung tono at, style ng music. Nakikita mo ba na magkakaroon ng ganyang version ng Ilustrado? Yung ginagawa mo ngayon? Hindi. Hindi. Hindi, hindi siya pang ilustrado eh. Hindi siya pang ilustrado na parang hindi rin siya pang batas eh. Kaya hindi ko siya ginawang batas eh. Kaya Ginoong Rodriguez din ang Ah, ano sa rin eh, 44. parang gaya ng sinabi ko sa inyo na nirerespeto ko yung mga ganyang bagay na hindi ko siya, kumbaga parang okay, batas, ako yung batas, kilala nila ako bilang batas. Kapag naglabas ako ng ibang music,
tas batas, mas papakinggan pa rin dahil alam nila kung sino ko. Mm. Pero parang mali eh. Yeah. 'Di ba? Yeah. Gaya nga sa inyo, hindi naman problema sa reset button eh. Yeah. So, yun, para lang tama yung branding. Hindi pwedeng hindi lang siya nagwo-work para Yeah. sa akin ng gano'n. Yun. Kulit lang ng ano eh, naisip ko. Kasi ano sa akin eh, parang sa ulado ko yung mga hayop, mga barya, parang isip ko bigla, ganito na yung tunog ni Batas ngayon. Paano kung yung tatlong sila buo ganito yung kanta? Hindi, Sobrang wild siguro na. ang iniisip namin dyan is sa gusto kong mga tema ngayon at sa gusto ng bawat isa, ano ang middle ground namin? Mm. Okay. Diba? Yun yung kailangan namin mahanap. Kumbaga, siyempre ako, kung gagawa kami ng ilustrado, gusto ko pa rin yung tunog ng ilustrado eh. Yeah. Yeah. Pero may mga tema ako na ayoko nang isipin, ayoko nang isulat. Kumbaga, nasa ibang stage na ako ng buhay ko na ayoko na mag-isip ng mga ibang bagay na gano'n. 'Di ba? So, pare-parehas kaming gano'n. So, kailangan namin mahanap 'yon, pare. 'Yun lang 'yun. Yeah. Ayos. Dahil napanood din Ewan namin ko kung yung may ano mo sense eh. inyo 'yun, pero 'di ba? Meron. Gets yun. Yeah. Napanood namin yung mga PNP mo kasama si Goryo at si Sayad eh. Yeah. Nakakatuwa lang din dahil si Sayad may mga kanta na siya ngayon ng ano eh. Tungkol sa buhay niya doon sa trabaho din eh. May doon sa bago matulog, meron siyang gano'n. Yeah. So, pwede siguro, no? Parang solid din nun. Parang mga next level or next chapter ilustrado na solid din siguro yung mga pwede Ako look mangyari. forward ako doon. Siguro ngayon Yeah. kung magsusulat ako ng rap ngayon, ang pinaka number one sa listahan ko na susulatan ko is kung para sa ilustrado. Parang hindi ko muna feel magsulat ng para sa sarili ko. Hindi ko masyado trip gumawa ng bagong kung ano man na rap. Pero game ako para sa ilustrado. Kailangan lang namin mahanap yung sweet spot namin, pare. Oo. Kailangan ng sweet spot doon. Pero bilang fan, nakaka-excite yun. Itong ginagawa mo, nabanggit mo na ano eh, no? Na hindi mo pa na-feel yung mga, alam mo yun, yung apoy bumatin. So dito sa ginagawa mo sa Basehan ng Baturado. So kapag nanonood ka, ano na yung nararamdaman mo ngayon pag nanonood ka ng Flip Top? Nakakatuwa, pare. Mm. Kasi yung iniwan ko, nakita ko mas malaki na ngayon. Yeah. 'Di ba? Tapos tingin ko yung space ko dati doon, nung umalis ako, nagkaroon din ng space para sa iba. Yeah. 'Di ba? Kumbaga, kung active ako bumabattle, tas malamang majority ng mga lineup na majority ng events na babattle ako, malamang headliner ako. Hindi magkakaroon ng mga bagong headliner. Hindi magkakaroon ng mga bagong, hindi nila may isip na top tier tong mga to. 'Di ba? So, astig din na wala, masaya lang ako, mas malaki ngayon eh. Nakikita ko talaga mas malaki ngayon. Yeah. Bukod sa dahil sakto yung alis ko pagkatapos ng pandemya. So, ngayon mas gigil yung mga tao manood ng live, mas lumaki, gano'n. Pero yun lang, kumbaga palakas ang palakas. So, tangina, walang rason para hindi matuwa. Totoo. Kita rin naman eh. Sobrang evident sa'yo pag nanonood ka, tontuwa ka talaga. Parang raw emotion na. Tontuwa ako, pare. Oo naman. Tapos, Naman yung syempre, sarap may mga, tas yun nga, kunwari, yung first time ko napanood sa MP3, putang ina, may gano'n na ngayon. Diba? Nakakatuwa, pare. Kumbaga, sana napanood ko siya ng live, pero, hindi. Pero astig lang na, parang dati, ilan lang yung mga, alam mo na ganong level magsulat. Pero ngayon, mas marami. Sila Zaki. Alam mo yun, si Zaki, ibang level ngayon, pare. Diba? Tapos yun nga, meron kang MP3, sila Ban, ganyan. Lalakas, pare.
So, astig, sayang lang na hindi ko nasukat sarili ko at hindi ko sila nasukat. Yeah. Mm. Kumbaga hindi kami nag-abot. So kung Oo. meron man na hindi sobrang positibong pakiramdam, yung medyo ganun. Yung parang sayang, Yeah. hindi kami nag-abot ito mga to. No? Pero majority talaga, sobrang good shit siya para sa akin. Na nakakapuno din ata ng pagkaano yun minsan no, ng pagka-miss sa Pinas. Parang nando ka rin sa, Oo. well, never niya Lalo mapapalitan lalo yung kong life. namimiss. Pero, Lalo ko namimiss ang Pinas kapag ganun. Dahil syempre, putang ina. Dapat nandyan ako Alam mo yun? Oo. May ano nga meron sobrang tumatak sa amin na, saan laban ba yun, Paul? Yung sabi niya, sarap, sarap. Ano yan? Ah, kay Slack One Ruffian ata Oo, yun. Slack one Oo, rap Slack yan. One Rough yan. Yeah. Oo, Yung ano, yung yung sarap. Ano rin yung nakikita na may nakikita ako sa ilang battle sa ilang MCs na parang yung alam mo yung feeling na yun Yung Yeah. feeling Yun ng yung Kayo pagiging mismo lang talaga yung competitive. magko-connect dun no? Oo, yung pagiging competitive, yung nasa stage, yung basta yung buong yun Minsan nakikita ko sa napapanood ko yun na parang fuck. Yeah. Kumbaga Mm. yun yung kumbaga yun yung peak Kumbaga sa amat tangina pumipik siya doon pare. So Oo, yun. sarap. yun mismo yun yung Kaya, parang that familiar feeling, no? Alam mo, yun nga yun, Yeah. yung tas parang ang galing Parang para ka natatranslate siya nakakita ng para ka nakakita ng In Love, di ba? sarap my love, parang gano'n, Ganun no? siya Oo, parang Ah. tapos nakikita mo na tuwan-tuwa siya, di ba? Parang Oh. tangina solid. Mm. Yeah. Parang ganun siya Ganda. Ayos yun. Sige, since nasa battle, konting balik tanong lang sa mga battles before. Ito Mhm. isa sa mga tanong din na gustong malaman ng viewers, no? Saan galing yung ako ang batas, akong basya ng baturado. Kasi ng Yan. bawat turado. Um, Nagsimula yan pare na nag-unang isa buhay ako. mm, Ah, parang naisip ko magkaroon ng catchphrase, slogan, yeah. 'di ba? Kasi ang totoong rason niyan pare. Kasi unang isa buhay ko, naisip ko tang ina, kung gusto kong mag-champion, kailangan 4 battles 'yun sa isang taon. Oo. Mm. Tapos 2-minute rounds, bago pa lang ang 2 minutes nun Mm. So, naisip ko, tangina kakayanin ko ba 4 battles ng 2-minute rounds? Baka maubusan ako ng linya. Baka maubusan ako ideas, naisip ko. Yeah. So naisip ko, okay, para kahit papano may bawas, may daya, lalagyan ko na ender. Yon, yung slogan na yon. Pero noong unang taon pare, ang intention ko sa kanya, kada battle, iba yung setup. Okay. Nagtatapos lang siya doon. Nagtatapos lang siya sa ako ang batas, ako ang base ng bawat torado. So kung I'm sure hindi nyo nababalikan yun. Pero kunwari, first na battle ko na si Dopey, tas si Rudik, tas si Rapido, tas si Mel Christ. Yung scheme na yon, yung ender na yon, laging iba-iba yung first three. Okay. So at least nalalaro ko na lang yung rhymes. Pare-parehas yung rhymes, iba-iba yung thought, di ba? Yeah. Kahit papaano, nababawasan ako ng kailangan kong isulat. Nababawasan ako ng ideas na kailangan ko ilabas. So, yun yung naisip ko. Tsaka, syempre, battle yan isa buhay yan. Naisip ko, kung magka-finals ako at meron akong catchphrase, may possibility na alam na nila yung ender ko at sa dulo, sasabayan nila ako. Yun. So, parang ganun yung intention ko sa kanya. Yun. So, ganun lang. Tapos nag-evolve na lang din sa constant yung pati yung ako Panginoon ni Kaisalang Kristiyano, ganyan. Yes. Sa tingin ko pagkatapos sa unang taon na-realize ko na hindi effective na iba-iba yung setup Kasi hindi nila mag-gets sa parating na.
Ah, So, Okay. Hindsight, parang, no? okay, Parang, yun na lang. sorry. Hindsight, no? Parang, ang tagal na nun. Tapos, yung mga recent battles, nag-i-inject sila ng mga signature ender nila. ah, Ah, Parang hindsight, no? Parang, ang tagal na nun, naisip mo na siya. Pero feeling ko ngayon, isa siya sa mga inaaral ng mga kunwari, sasalang sa isa buhay. Uh, yeah. EJ Power na sa unang Unang beses na beses na pagsasabi. pagsalang. So parang, si Zaki. Yeah. Zaki. Slant ang mga rhymes pero straight Straight to to the the point. point. di ba? So parang dun Yeah. kumuha ng Formula, no? Ewan lalo ko, pag hindi sa ko buhay pwedeng format. hindi ko pwede angkinit. Hindi ko Hindi pwede natin angkinin alam, yun na pero parang yun tangina nga. sa kanila lang yun. Yeah. Pero siguro ganun yung idea. Kaya nga kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, pare. Yung mga bago ngayon, dapat lang talaga mas magaling sila sa amin. Yeah. Kasi nilatag na namin para sa kanila. Mm. Mm. 'Di ba? Yung blueprint. Yeah. Gandang tawag nito. Parang paglalarawan. Kasi gano'n din yung sinabi ni BR, nung time nyo, kayo yung nagdi-discover lang na, ito ba pwedeng panaksak to? Ito pwede ba tong weapon? Ito pwede ba Yes. tong weapon? Tapos Yes. ngayon, sila naman, ito yung mga ginawang weapon, paano mo naman yan gagamitin ng mas solid na Oo. parang ganyan. Yes. Yeah. Ano na, kumbaga paano mo na siya imimix papunta sa bagong flavor, 'di ba? Yeah. Ganon. Kanya Yun rin din ang ako, challenge. minsan critical ako sa way of thinking ng ibang battle MCs. Kasi yun eh. Kumbaga parang nakita nyo na nga yung mga pagkakamali namin dati. Mm. Tapos ginagawa nyo pa rin dahil tingin nyo yun yung Yeah. tama. Na kami Yeah. mismo, sinasabi nga namin na hindi. Oo. Parang Oo nga, no? ako, Ganda nun. yun yung para sa akin eh. Kunwari pagdating sa mga personals, yung sobrang personal, parang nakita nyo na nga yung epekto nung ginagawa namin dati. O nila. Kasi hindi ako masyado ganun eh. Di ba? Pero nakita nyo na nga eh. Pero Mm. ang nagiging argumento kasi ng mga bago, ginagawa nila dati. So pwede namin gawin. Pero hindi nga Yeah. eh. Di ba? Nakita nyo na nga na hindi siya, mas mabuting hindi dapat eh. Yeah. So Yung hindi nyo pwedeng resulta. gamitin rason. Hindi nyo pwedeng gamitin rason na ginagawa dati yun. Yeah. Kasi nagiging pagkatao nyo na yun, pare. Kumbaga, Oo. ginagawa nyo lang excuse yun sa pagiging kupal nyo. Yeah. Di ba? Tsaka ngayon, pare, sa Ganda. flip top, parang halos lahat yan magkakakilala na eh. So, kahit papaano, pare nung nagsimula kami dati, si Delo. Wala akong idea kung sino yan. Di ba? Si Fuego. Never ko nakita sa buong buhay ko yan, pare. Di ba? Si J-Skills, medyo alam ko si J-Skills sa taga-Tondo, ganyan. Pero never ko kinausap sa buhay ko yan. Oo. Di ba? Karamihan sa mga nakalaban ko, lalo nung mga unang ganon, hindi kami magkakakilala. So, yung nung time na yon, iba eh. Di ba? Parang dati, syempre, sinusukat mo rin eh. O no, kaya mo ba tanggapin kapag binastos kita? Dati medyo ganon eh. Oo. Pero ngayon, pare, magkakakilala na kayo eh. Tapos magbabastusan kayo, tapos hindi, battle lang yun. Hindi. Magkaiba yun. Yung dati, babastusin kita kasi kaya ko panindigan yan kahit pagkatas ng battle. Kumbaga parang bakit, anong gagawin mo? Di ba? Yun eh. Dahil hindi pa kami magkakakilala, pare. Ngayon, parang halos lahat magkakaibigan na eh. Di ba? So, yun. Ako yun yung sentiment ko pagdating sa mga bagay na ganyan. Dahil minsan tasteless eh. Ganun siya, parang yung may naparod ako nung kailan battle ni sino ba? Yun nga, Husky tsaka Slackwan. Yung third round ni Husky, third round ni Slackwan, sinasabi niya yun, yung tungkol sa, kumbaga parang nilalaglag mo yung mga kaibigan mo sa battle, para sa battle. 'Di ba? Parang totoo man o hindi yung mga ginagamit niya reference, pero yun yung point eh. Parang tangina nasa point, isang malaking kumpanya na tayo eh.
'Di ba? Hindi kagaya dati na galing sa iba't iba na pinitas lang. Eto, kumbaga magkakasama na kayo eh. Mm. Tapos ganyan pa rin nasasabihin niyo sa isa't isa. Parang kailangan mas Mm. may ano na, kailangan mas may responsibility na. Plus, pare, ilang milyon na nanonood ngayon ng Flip Top? Yeah. Nung 2010, ilan na nanonood ng Flip Top? 'Di ba? So, may kasamang responsibility. Ako, para sa akin. Yun, Mm. hindi mo, parang gets ko naman niya, syempre artistry yan, malaya ka, ganun. Pero, may kasamang responsibilidad. Mm. Ganda nun, no? Ano rin yun, parang malaking opener din para sa mga tao kasi naalala ko, isa to sa mga isa to sa mga naging comment nung ano ba 'to, yung kay Vitrom. Nung yung ginawa niya kay Slack One ba? Slack One. Oo, Yung kay tapos Lil Jon. nagreact si Sayad, 'di ba, na parang Mm. di na dapat ginagawa 'yan. Pero yung Mm. mga tao parang ang mixed is okey. Ginawa mo Ginawa mo ngayon. yun dati, eh, parang ginawa mo yun Oo dati. nga. Well, yun na Oo nga, nga. eh, Pero, nanggagaling nga yun sa taong gumawa nun. Gets Yeah. niya na kung na bakit hindi yun Yeah. dapat gawin, pero ang ginagawa ng iba is tsaka, license siya. paano kayo magpa-progress kung yun ang Yeah. reasoning? Mm. Mm. 'Di ba? Kung gano'n, di puta, lahat ng mali dati gawin na natin. Tama. Oo. Kaya Yeah. gandang-ganda ako dun sa sinabi mo kanina na nung panahon niyo kayo yung kumain ng iba't ibang kabuti. Puti. Mabuti. Ibig sabihin, Oo. isa yun sa mga kabuti na hindi mo dapat kainin. Tapos Oo. kinakain mo Yeah. ngayon, Yeah. ang katwiran mo kasi Ah. kinain ni Batas Oo. dati. Oo, 'di ba? Yun siya eh. Ganda. Kami na yung nag-experiment dati. So, kunin niyo na sa amin yung mas mga magagandang formula. Mm. Mm. Yeah. Ganda. Eto, sumagi ba ever sa isip mo dati back to back? Hindi back to back dahil 2016 talaga, plano kong hindi bumatil. Parang yun yung sinabi ko sa sarili ko at saka sa anak ko na parang kapag nag-champion ako 2015, magpapahinga ako ng 2016 dahil ang pangako ko kapag nag-champion, magbabakasyon kami sa Tate. Mm. Okay. At ayoko magbakasyon sa Tate, naiisipin ko yung kunwari biglang, pag kunwari magbabakasyon kami ng May, tapos biglang meron akong battle ng June. Diba? Hindi ko gusto yun, pare. Yeah. Although nagawa ko siya siguro 2018 ata, 19, nagawa ko siya ng ganun sa bakasyon habang nasa Tate ako, nagsusulat pa rin ako. Pero nung time na yun, hindi. Dahil parang naisip ko, tangina, 2 years straight ako bumabattle. Gusto ko naman pagbigyan ng mga ibang bagay na importante rin sa buhay ko, di ba? So, yun siya. Pero, Ayos. ginusto ko pa rin mag-isa buhay ulit. 2017, 2018, nagsubok ako ulit. Hindi ako sinuwerte. Pero, yun. Ano pa rin. Kumbaga, gusto ko pa rin manalo ulit sana ng isang buhay. Pwede rin eh. No? Ito, tanong ng kasama namin na wala ngayon. No? Pagaling ka dyan, Low Eclipse. Tanong niya, point of view mo daw nung nag 5v5 ang uprising. Ano bang Yeah, point of view experience ko? mo doon. Gusto niya lang daw ikwento mo yung experience nun na parang isa sa mga 5v5 na hindi na naulit yun eh. Masaya yun kasi pare, walang pressure. Mm. Diba? Parang, ewan ko, may mga tao nag-enjoy sa pressure. Ako hindi ko pressure, no? Tangina, ba't ko gusto yung pressure kung pwede chill lang ako? Yeah, so, wala ka agad siyang pressure dahil puro mga troops, alam mong good time lang. Yeah. Kita So, nga siguro doon na yun lang nag-enjoy siya. kayo. Oo, yun. Enjoy talaga yun. So, ako, ang objective ko lang doon is gusto ko subukan magsulat ng mga tuhog. Tuhog meaning, kunwari sa isang scheme, sa isang 4-bar setup, pwede ko silang tamaan ng isa't isa. Ng
Kung sabi mo dalawa sa kanila, okay. tatlo sa kanila, parang yun yung challenge sa akin. Paano ko siya magagawang Mm. effective na ganun? So ganun ko lang tiningnan yung battle na yun. Parang siya yung hindi mo magagawa kasi sa typical na battle, dahil isa lang kalaban mo, eto parang, kung di ako nagkakamali, parang 90-second rounds lang kami. Yeah. So yun yung challenge. Parang tangina, paano ko siya gagawing effective? So yun Mm. lang yun. Yun lang siya para sa akin. Yeah. Gaganda nun, Ano yun, iconic na ikot din yun, yung 5v5 na yun. Oo, Hanggang no? ngayon, Makulit. kulit talaga. Tsaka enjoy lang, pero hindi pabaya. Yun yung nakita namin dun, Oo, oo. Enjoy kayo, Mm. pero hindi pabaya. Apit na apit din si Balakid dun, Yeah. Ah, Oo. Siya, alam mong siya yung pinakaseryoso doon eh. Di ba? Oo. Pero kumbaga siyempre kilala niyo naman ang uprising pagdating sa ganyan. May Yeah. pride din kami na Yeah. hindi namin, kumbaga, ako personally, puta, ayoko naman pumunta sa battle nang hindi ako prepared. Ayoko ng Yeah. fillers lang. Alam mo yun? So, medyo may ganun sa amin. Although, siyempre, hindi naman laging flawless. Di ba? Minsan talaga may dapa. Nangyayari yan. Pero, gusto kong isipin at gusto kong, sa tingin ko naman na ganun kami bilang grupo. Hmm. Solid din. Ito, may tanong din. Napunta mo yung kay before na battle mo, na yung parang di pa kayo magkakilala. May time ba daw doon na talagang nag-extend yun outside pa ng laban? Yung Alin? inis or pikunan, ganyan? Nino? Hindi, kahit kanino. Walang mention, pero may Oo, sa time ba tingin ko, nung mga ganun? oo, may mga battles ako na hindi ko kasi trip. Hindi ko trip yung sinabi nung kalaban ko. Para sa akin, hindi yun Mm. dapat sinabi. So, Yeah. alam mo yun, gaya na sabi ko sa'yo kanina, magkakakilala na kayo sa flip top eh. Medyo magkakaibigan na kayo eh. Oo. Tas may mga ganyang sinabi. So, alam mo yun, doon ko nakita na, Oo. tangina ka, wala kang kwenta. Di ba? Gets. Hindi, para sa akin, hindi siya battle lang. Hmm. Di ba? Yeah. Pagkatao mo yan, pare. Di ba? Mm. Kumbaga, hindi ka pala cool. Ganun siya sa akin. So, Yeah. distansya. Yun. Hmm. Ganun siya sa akin. Kumbaga, yun. Ganun. Yeah. May mga tao lang na nakita ko na, puta na nakakainis ka palang tao. No? Ganyan. So ganun. I'm sure meron din mga ganun sa akin. Pero ganun Yeah. talaga eh, di ba? Yeah. Yun. Sige. May konti na lang dito. Kayo, muna. Mga Pero tanong niyo. Iyan. dugtong lang din doon tsaka sa usapan kanina. Hindi ko alam kung sa'yo namin narinig yung ang best na gawin mong angle sa isang battle ay yung body of work nung tao kaysa sa personal niyang buhay. Kasi Mm. ano yan eh, kumbaga pagpasok mo pa nga lang, meron ka na kaagad na stage name eh. Ibig sabihin, embodiment ka na ng ibang persona. So yung pagiging artist ng isang tao tsaka yung mga ginagawa niya yung parang magandang tirahin sa battle. Kasi para dun lang siya umikot. Ano yung, ikaw ba nagsabi nun? Anong perspective mo dun? Hindi ko alam kung ako nagsabi exactly niyan. Pero sa tingin ko, may mga nasasabi ako na, Yeah. kumbaga to that effect. Ako naniniwala ako dun. Dati sinasabi ko rin lagi na, kumbaga, keep it hip-hop. Keep Yun. it rap. Yeah. Diba? So, kapag ako rin tumatanggap ako ng battles dati, ang una ko tinitingnan, yun. Pangalan, yung grupo, kung paano mo i-flip yung pangalan ng grupo, yung music, kung ano pwede kong masabi sa music, diba? Tsaka battles, kung ano pwede kong masabi sa battles. Madalas, doon ko pinapaikot. So, naniniwala ako sa ganun dahil wala naman kinalaman yung iba eh. Di ba? Kumbaga, may times na kanya ako nagbanggit ng iba sa taong yun dahil wala, gusto kita subukan. Parang siguro ganun siya. Yeah. Kumbaga, kagaya rin sa sabi ko kanina na parang dati, hindi pa magkakakilala yung mga magkakalaban.
So, Yeah. kumbaga naglalabas lang ako ng bayag. Alam mo yun? Ah, Anong masasabi mo? Di ba? Parang ganon. So, medyo Ah. ganon lang siya. Pero, sa totoo, yun talaga. Mas gusto kong paikutin lang sa given na mga na information o angles. yeah. Yeah. Ganda nga nun. At, Dagdag pa doon. sorry. At pandadagdag ko lang din. At kanya minsan sinasabi ng iba na generic yung angles ko o yung sinasabi ko may times na ganun. Kasi yun nga yung point ko eh. Mm. Kung generic man ang sinasabi ko kasi sinasabi ko madalas whack yung kalaban ko eh. Ah, Kasi Yeah. tungkol sa music eh. O tungkol sa battle eh. Di ba? So ano ba madalas sasabihin mo sa ganun? Eh di whack. yeah. Mm. Yun siya. So nagiging applicable sa marami kasi ganun. Kasi hindi ako nagdidig deep ng angles. Sabihin ko lang pangit music mo. Di ba? O Ah. baduy ka. Ganun. Na applicable sa Ah. marami. Yun. Go. Kaya. May dadagdag lang din ako doon na kasi bukod doon, ayun yung may mga nakukumpara kasi kami sa mga bago tsaka di naman sa mga bagong MCs pero sa mga bagong sinasabi nila na meta sa battle rap, di ba? Na yun nga, mas madalas ngayon na personal yung issues, hindi masyado sa body of work. And isa pa doon, yung lagi mong sinasabi sa mga review mo, yung bravado, na yung angas mo, yung angst mo sa battle na ngayon, parang tinuturing ng mga tao na style na, oy, jokes versus aggression. Na parang para sa akin, Mhm. hindi pa dapat aggressive din naman talaga in the first place. Battle rap yan eh, parang yabangan kayo eh. And dun ako pinaka hinahanap ko din sa kaya panahon ni Zaki, tsaka ng mga Yeah. mga ganong klase Si niyan. Zaki, isa siya sa mga nakamaster ngayon nun. Mm. Yeah, sobrang effective. Natural sa kanya eh. Mukhang yun din talaga yung pagkatao niya. Malamang kapag katambay mo siya, medyo ganun talaga yung vibe niya, di ba? So, ganun. Pero syempre, gaya rin na sinabi mo tungkol dyan na angasan. Pero syempre, may mga iba na ang approach mas comedic eh. Yeah. Yeah. So, hindi nila pwede gawin yun. Mm. Pero, tingin ko isa siya sa mga medyo staple na atake. Mm. Di ba? Yun. So, ganun siguro. Yeah, so parang Okay. parang part ng parang kahit comedic, which I appreciate, di naman talaga din hinahanap sa lahat, pero may mga komedyante na pag biglang nag-angas, ang lakas ng dating eh. Weird. Or so, Ngayon, ganun din. Para sa isang bully na type ng battle rapper, kung biglang nagpatawa siya ng, yeah. di ba, ganun din. Iba rin yung pakiramdam. So, Mm. siguro Yeah. ganun. No? So, mm. Okay. Go. Kaya. Paul, may ka pa? Parang thesis defense to eh. May kaharap akong 3 panel eh. Paano? Hindi, ako curious lang ako kasi parang lagi ko naalala yung interview namin kay ang pangalan na ito. Sabi niya kalimutan ko yung pangalan. Kanino? Kanina. Ano sinabi mo? Sabi mo yung sinabi niya, baka maalala namin. Sino yung lagi mong iniisip? yung in-advisean daw siya ni Side na champ. Si Invictus yan. Invictus. Si Invictus yan. Okay. So, nung in-interview namin si Invictus, sabi niya, parang may mga kuya siya na parang, kuya siya sa battle rap na parang tinuturing niya na parang, kuya, mentor, ganyan. May mga ganun bang ang nai-imagine ko dito is, alam mo pag may mga lalapit sa'yo na magtatanong, tapos, lagi ko na-imagine yung pag, kunwari, sila Jason Tatum, magte-text kay Kobe, ganyan. May mga ganun bang moments sa'yo na lumalapit? Oo, minsan. Kasi syempre, tingin ko una-una hindi mo gagawin yun kung wala kayong relasyon. Yeah. Diba? Kumbaga, hindi naman, ako rin mismo kung ako yung nasa lugar nila, hindi naman ako basta magme-message kay MCX para magtanong. Diba? Kailangan may relasyon kayo eh.
Syempre, pare, may mga kaibigan din naman ako kahit sa mga mas bagong generation eh. Or Mm. kahit sa old generation, pero minsan nagtatanong lang din sila ng insight ko o opinion. So, ganun, Mm. napag-uusapan namin konti. Ayos. Kasi astig din nun eh. Kasi sabi niya si Sayad daw parang sinasabihan din siya mapa-battle at saka minsan galaw sa labas eh. Parang yung ginagawa mo ngayon parang hindi markings ng champion Parang ganun. Parang ganun yung sinasabi Ginaganon sa siya ni kanya Sayad? rin. Oo, ginaganon daw siya. So, Bakit? Ano ba ginagawa niya? Yun ang tanong. hindi, may time daw kasi Nag- may time daw na pinagbenta siya ng ticket. Ticket sa ano. Okay. Doon. Sa Na-discover ko, PSP. may Liga. kanta, may kanta pala kayong pangil sa pangil ang title. Oo nga, no? Oo nga, no? Oh, pero nauna kami. Oh, yun nga, Oo, yun nga. wala. Hmm. May ano kaya, inspired Yeah. kaya at. Baka dun kinuha no? Sige, patapos na. Konting katanungan. Ngayon, ang itatanong namin is mga staple questions namin sa mga nag-guest na MC. Try lang natin dahil Sige. 2011 pa yung flip top. So tignan natin kung aabot doon yung maaalala mo. So una is 3 battle na pinaka-trip mong na nabatelan mo talaga. Nabatelan ko? 3 battle na enjoy ka na bumattle ka dun. Totoo pare, yung 2019 battles ko, trip ko yung mga yun. Kay Oh. Sak, yung kay Range, tsaka yung kay Tipsy. Yung kay Mot, gusto ko sana yun, kaso may konting-konti akong stumble. Yeah, meron konti. Yun. Tsaka may mga sinabi siya na tingin ko para sa akin, parang hindi kasi siya totoo, pero sinabi Ah, niya, tas ganun yung tingin ng lahat ng tao. So hindi ko gusto yeah. yun. Parang Ah, tangina, hindi niyo ako pwedeng hindi niyo pwedeng ibintang sa akin na isang bagay na yan at maging fact para sa marami ang bagay na yan na hindi siya fact, di ba? So hindi ko gusto yun. Pero kanya yun, sayang yung battle na yun dahil naalala ko na may konting stumble ako tapos naapektuhan ako. So yung yung last 8 lines ko sa round na yun, medyo naging iba yung pace. So kumbaga hindi siya flawless performance para sa akin. Pero yung kay Sak, yung kay Range, tsaka kay Tipsy, gusto ko yung tatlong yun. grabe yun. Parang Nabanggit sa mo. lahat ng laban na yun, meron ako alam na moments eh. Yung 2019 na run ko, kung papansinin nyo, 4 na battles yun. Sak, Mot, Range, tsaka Tipsy. Tipsy. 2018, nag-isa buhay ako, laglag ako second round. Di ba? So naisip ko, tangin na, hindi na ako mag-iisa buhay dahil lagi ako natatalo second round. So ang naging objective ko nun is kailangan ko bumatel ng 4 na solid na parang ang dating nag-isa buhay ako. Ooh. Sige So na. yun yung 4 na yun. Ayos yun. Naalala ko pa yung kay Rage. Yun yung nakapreso. Yeah. Enjoy yun. Solid Kamusta na si yun. Range? Grabe. Wala ko idea kung Wala ano pa nangyari eh. kay Range. Kamusta na siya? Wala pa din. Pero ewan natin kung may Nasa loob update. pa rin Kasi siya? this weekend, gubat eh. Malay, dignan natin. Dali, Nanonood kaming, di ba maggugubat. nakalaya na siya? Hindi ko rin sure eh. Okay. Kasi parang mix yung sinasabi ng tao. Parang pag may post si Range, sinasabi lumang photo. Yung sinasabi naman is nakalabas. So di mo rin Okay. confirm. Pero Tapos nagpo-post yung sandali, account niya. okay. Napaisip ako sa sinasabi mo eh. Yung 2015, yung battle ko kay Shernan, trip ko yun. Oh. Kasi body bag yun eh. Di ba? Yung time na yun, pare, talagang gigil pa ako nun eh. Tapos bago sila noon, tapos umaasta rin talaga si Shernan noon. So nung nagawa ko yun, parang ang laking statement noon eh, na parang, tangina nyo. Di ba? So yun, trip ko yun. Natripan ko rin yung battle namin ni Dopey, enjoy ako doon.
Ah, yung Batas Yeah, Junior. Oo, yung kay Dopey. Actually, yung battle namin ni Hearty, enjoy yun kasi hindi ka naman laging pwede magsulat ng ganun. Ah, So, nagkaroon ako ng, kumbaga parang bago siyang, ano eh. Di ba? Hindi yeah. typical yung susulat mo eh. So, masaya ako na Mm. nakapag-explore ako ng ganong ideas. Mm. Yan. So, siguro, yung mga ganon, yan. Yan yung mga gusto ko. Solid din yun. Marami tayong nakausap na medyo nag-stop konti. Kahit sila Invictus nga, parang sabi nila, ah, parang ngayon ang habol nila yung mga may pwede silang bagong gawin in terms of Yeah. writing or in terms of performance. Hindi na yung parang kailangan mong i-prove yung sarili mo na type of shit. Pero ngayon Mm. parang sabi nila yung talaga nagpapabalik sa kanila sa battle pag may bagong gagawin pag may bagong So, atake yun ang pwedeng gawin. naka-excite. Siyempre, bilang isang creative, di ba? Yun ang naka-excite. Mm. Yung may bago kayo i-explore. Explore lang. Mm. Sige, pangalawa doon sa mga tanong na yun ay ito. Ewan ko kung makakapili ka, no? Pero hindi naman kailangan ranking, pero 3 sa mga pinaka-trip mong nasulat mong bara tsaka scheme. Hindi ito, alam na namin yung reaction na yan eh. Kasi parang lahat na tinanong namin, sabi niya, parang meron ka mga anak, nasa tanongin sino paborito mo. Oo eh. At saka pare, problema ko yung memory ko eh. So, hindi ko maalala karamihan na sinulat ko eh, di ba? Siguro ko, mas maganda tanongin kasi dyan mga tao eh. Ano yung mga, siguro kung ano yung mga pinaka-tumatak sa mga tao, Ah, siguro yun na Sige, lang yun na yun, lang. di ba? Yung mga, sige, yun na okay. lang. Gawin natin. Eh, hindi ko alam kung ano mga pinaka-tumatak sa mga tao dahil Comment hindi nyo ako na yun lang. eh. Sila Comment nyo na lang. magsasabi nun, di ba? Pero Sige. ewan ko, bigla tuloy ako napaisip pare. Ano nga ba mga pinaka nagustuhan ko linya? Hindi ko alam pare. Wala kang Hindi, ang wala kang hirap parang isipin yan. ano siya, parang nung nasulat mo siya, tangina gusto ko na to spit agad. Marami akong ganun. Pero ang problema, Ah, hindi ko siya maaalala ngayon, pare. ah, Hindi, kumbaga, yung lyrics, pare, parang external hard drive yan sa akin. Oh. sige. Yun. So, karamihan sa lyrics ko, hindi ko siya naaalala. Kailangan kong pag-isipan ng maigi. Para, oo nga, no? Ang dami kong ganyan, pare. Biglang, puta, sinulat ko pala yun. Ganun. Hindi ko na maalala, pare. Naalala namin nung kay GL, nung ganyan. May ano siya, Oo. may Dire-record niya storage kasi siya nung, talaga. parang may Excel Naka-Google sheet siya nung Docs lahat ng bars niya. Tapos Oo. sinearch niya sa ano niya. Naka-Google Docs. Wala akong ganun, Ganun pare. na-mention yan eh. Ang kulit nga no, tinanong natin si GL, tapos sabi niya, wait lang. Meron ako pero kailangan ko Binuksan i-search. Bukas ng Google Docs. Pero ito din kasi, 'di ba iniisip natin dami laban ni Poison. Ang dami ring laban ni Batas. Oo. 20 plus din. So mas mahirap nga din naman isipin yun kaysa kunyari kay GL. Iba nga tinanong natin, konti lang battles, hindi na rin nila maalala masyado. Hindi, ito Yung na dami lang. At akong ito yun, battles. pare. Ano na Ito lang. yun, 20 plus battles ako. Oo. Tapos ang dami ko pa nilabas na music. Yeah. Kahalo So, din. sobrang kagulo talaga sa utak ko lahat yan. Ganito na lang, since ang sinasabi mo kung ano yung tumatak sa tao. Ano yung tumatak sa inyo? Ako Yun yung nga ano sasabihin talaga, ko. yung Yun ano nga talaga sa sasabihin akin, ko. yung lumindol kasi ginantot ko yung Mother Earth. Dahil sa kanya daw yung earthquake. Tangina, lupit tol. Kinantot ko yung Mother Nature, kaya lumindol. Bakit kaysa Oo. Sa akin hindi ko Parang na mahirap ma-dethrone yun eh. hindi ko na maalala ng sakto, pero nung nabanggit mo kanina yung paborito mo yung Tipsy the Angle, parang yun sobrang maka-tipsy di ako dati. Tapos parang Ba't hindi na ngayon? hindi, I mean that time. Parang kumbaga kung may army si Tipsy D dati, kasama ako dun sa army. Okay. Parang that time parang dinisarm mo yung flexibility. Yeah. Gawin mo muna yung ginagawa ko bago mo sabihin flexible ka. Tas workaholic represent tong tarantadong to.
minsan lang yan bumatel, so ilang kaya nauto? Madalas ba yan nagtatato, apat babanda niyang buo? May radyo pag Sabado, anak ba niya siya taga-sundo? Dane, wala nga yung music puro lang yan pakulo. Panay battle lang daw yan, ulol sinong ginago mo? Mas madalas pa ako gumera ay sis, laban sa mundo. In short, wala ka pa sa kalingkingan ng tinatrabaho ko. Hindi ko maalala yung solid ano, yun. hugutin mo na lang Matt yung verse para yun yung ilagay mo. Yun na lang ilalagay natin sa edit. Kasi ini-edit namin to na parang pinapakita namin yung linya na sinabi nung Okay. MC. Kayo nang bahala. Kayo nang bahala. Pero kami. pagdating dyan, kunwari, may ilang mga linya ako nasulat na bumabalik sa akin sa internet dahil may nagko-quote na iba. Diba? Yeah. So, kagaya nung kami rin naman ang gugustuhin pag di na sila bata. Mm. Isa yun. So, hindi ko naisip na ganun yung magiging impact niya sa universe natin, pare. Diba? Yeah. Tapos, isa yung libre mangarap pero magastos mabigo. Yeah, yan yung sasabihin ko. Diba? Kasi, So, solid yan. pare, ang sobrang iba yung pakiramdam na sipin mo mga nag-graduate ng college, yun yung nagiging quote nila, pare. Di ba? Nasa Parang yearbook. fuck. Oo, ganyan. O kung ano man, di ba? Pero di ba, isipin mo yun. Ibig sabihin, yung naging impact sa kanila nung line na yun. Yeah. Di ba? Laging ano talaga, relevant sa buhay nila. Mm. So astig lang na, wow, may mga naisip akong linya na tumatak talaga sa buhay nila, di ba? Mm. So yun, astig yung gano'n na hindi ko naman kumbaga hindi yun yung mga pinaka-technical ko, hindi yun yung pinaka mga wow wordplay ko, di ba? Yeah. Pero sila yun, pare, sila yung nagkaroon ng sariling buhay. Yeah. Yun din yung linya na sasabihin ko eh. Yung libre mangarap. Yeah, ano? Boy ka ba? Baka pagra-rap mo mahinto. Punta sana next round, no? Kaso bigla akong niliko. Lay low na muna, yo. Kumbaga stop ball ka nito. Jonas, libre ang mangarap. Pero magastos mabigo. Kasi ano yun eh. Yun yung mga time na nagkakaroon ng yung kay Balakid, yung jokes over bars. May mga ganung moment eh dati na parang jokes over bars moment. Tapos sila Jonas ang kukulit nung time na yun, di ba? Tapos biglang binanata na gano'n. Parang pinatahimik ka ng teacher yung teacher mo na. Puta ka na. Ano sabihin ko dito? may ganung effect siya eh. Sige, ang last question dun sa tatlo na yon is bilang matagal na sa eksena tapos kami ngayon actually channel ay para iangat din yung awareness at appreciation ng tao sa ginawa nyo at ginagawa pa ng mga active na battlers ngayon. Kung merong tatlong laban na ipapanood mo sa tao na masasabi mong panoorin nyo to, malalaman nyo ano yung ginagawa namin dito at ma-appreciate nyo ano yung battle na yun. Mga battle Putang na yun. hirap naman ng tanong mo, pare. Miss Universe Sabi ko question sa'yo, namin yan. pag tungkol sa kapag kinakailangan ng memory, madalas hindi ko masagot eh. Pero ano ba? Hindi ko alam, pare. Ewan ko, ano Sa ba? mga na lang, sa mga recent mo na panood, parang kung may sa start ngayon na manood, saan nila magandang umpisahan para matripan nila, kung doon nila matitripan yung ginagawa nyo? Maganda yung, sa mga recent ko na pala, maganda yung Marshall tsaka Insight. Nagustuhan ko yun. Yung, ano yung una ko napanood kay MP3? MP3 30? Cancer. Hindi yung kay Kenzo. Hindi, nauna yung 30. Nauna yung 30. Yun. 30 Yun, yata. solid yun. Solid yun. Tapos ano ba yung huli ko napanood na yung huli ko napanood kay Zaki, kalaban niya si Manda Baliw. Yeah. Parang ano eh.
Parang one-sided yun eh. Yung Zaki Kera, maganda yun. Yeah. Yun, Zaki Kairam, solid. Maganda yan. Pag may mga Magandang 20 laban. plus points ka, inaano namin sa group chat namin. Tangin na, Ah, 20 points yung round 1 ni Zaki kay 26. Hindi, pero pare, isa sa mga, kung hindi pa nanonood yung isang tao, tapos papapanoorin mo siya, tingin ko dapat mo papanood yung Sinyo versus Shernan. Kasi number 1 and number 2 in the world sila eh. Yeah. Diba? Regardless sa taste mo, sa preference Mm. mo, sila yun eh. Yeah. Diba? So, tingin ko, deserve nila na dapat sila yun. Yeah. May old Ano school rin yun? battle ka ba na sa tingin mong lilibel sa Ano yan? Sorry? meron ka bang old school na flip-top battle na sa tingin mong same feeling sa mga nabanggit mo na yon? Kahit hindi ko battle, Kahit hindi mo battle. yung Delo Target, pare. Oh. Yeah. Delo Ayun na. Target, pare. Sobrang solid yung Sobrang classic. Part Lagi 1, din part yun, no? 2 pa Parang yun. lagi ding nababanggit yun, no? Pag Oo. hinihingin na eh. Pero first time Ano na kasi, tinatawag showcase yung talaga. First time Tsaka na bakbakan Galing, yun eh. Yung Looney Gap, ano eh, one-sided eh. Ay, Sobrang Looney lasing ni Gap Zaito. din eh. Ni Zaito. Hindi, tsaka yung Looney Zaito rin, one-sided eh, di ba? Pero yung Delo Target, ang ganda ng balance nila eh. Yun. Siguro yun. Okay. Sige. May naalala lang ako So, bigla na na nung era na yun. Pag iniisip ko yung early days ng flip top, pinaka pumapasok sa isip ko yung sinisigawan ni Batas si Deo. Squatter! Squatter! kasi Kagaya nun, pare. Kagaya nun. Nung nangyayari, nung mga panahon na nangyayari yun. 2010. Puta, naisip ko ba na aabot ng million views yun? Nung panahon na umabot ng mga 10,000 views yun, 20,000 views, gulat na ako eh. Parang putang ina. Wild. Di ba? Yeah. So, alam mo yun. Puta, hindi namin alam ng time na yun. Ako hindi ko alam ng time na yun. Tangina. May ni-review Ano nga tayong yun, battle, no? Na parang piniflex na 100,000 views. Si Looney yun. Looney versus Looney. Zaito. Unang hirit ata, parang Sabi ni laking Enigma. achievement ng 100,000 views. Sa YouTube. Di ba? Tsaka total pa yun. Total pa yun. Kasi sabi ni Enigma, man to my left, with 150,000 views on YouTube. Hindi siya isang video eh. Total siya. Yeah. Oo, pare. Malay ba namin pare-parehas ng time na yun? Na magiging ganito grabe siya. yun. Tapos ngayon, pal, 2025, ilang pamilya ang binubuhay ng flip top? Yeah. Totoo. Di ba? So, Sige, itutuloy ko na yung tanong pala dyan habang nandiyan ka. Nung nag-start kayo bilang mga OG, yan yung isa sa mga tanong ko eh. Sumayad sa isip niyo magiging ganito yung flip top. pwede ba tayo mag-pause sa video? Pwede. Dala, iihila ako. Okay, ano yung tanong ulit? Sorry. Ayan, game. Yon. Dahil isa kayo sa mga founding members, di ba? Yeah. Na-envision nyo na magiging ganito yung flip top. Ako hindi. Yun talaga siya. Ako hindi. Kaya rin, noong mga panahon na yun, mas irresponsible ako. Diba? Kasi dati para sa akin, yung mga ganyang ginagawa ko, yan yung escape ko sa lahat ng bagay eh. Dito pwede akong maging masama, maging kupal. Parang dito ko pwede ilabas lahat. Parang ganon. Kasi, kumbaga syempre, yun nga, di ba? Meron ka totoong mundong ginagalawan na kailangan mo maging mas prim and proper. Yeah. So, yun. Pero puta, para siyang release outlet eh. No? oo, yun dati ganun ko siya tinitingnan. Pero yun nga eh. Sumabog siya pare na as in, puta, hindi ko na-imagine na ganun. Yeah. So, kinailangan ko rin matutunan kung paano maging mas responsible unti-unti
sa kanya. Yun. Solid. Ito mga hindi naman heavy. Una, ano daw yung pinaka-meaningful na tattoo mo para sa'yo? Ang dami. Pero, Yung mga pwede lang ipakita sa YouTube para eto isa pare. Eh. 2-1, pangalan ng anak ko yan. 2-1. Okay. So, eto rin mga parang nagpatato Uy, ako Sultan, ng no? Di ba yun yung banda niyo? Sultan's Sultan sa banda Snap. ko yan. Eto Campo, kami dati, di ba? Campo. Yeah. Pero eto parang tribute ko sa pamilya ko to, sa pamilyang bumuhay sa akin, di ba? So eto Mike, kasi airpad ko pare, Mike. mahilig kumanta tsaka DJ yun ng bata. So Mike. Tapos eto Robot, kasi utol ko pare engineer, so parang pangasar ko na rin robot yan eh. Alam mo yan, ganun. Tapos ito, Gypsy, kasi yung panganay naming utol, parang, alam mo yun, outgoing, gano'n, lapachera. So, Gypsy. Tapos Mom, siyempre, Mom. Yun. Yeah. So, siguro Solid. yun, marami akong mga tatong ganyan. Kunwari, ultrasound ng anak ko nandito sa bintigo, meron. Stig. Yun. So, mga ganon. Plano ko, Stig yun, di ba sabi ko sa inyo na babalik ako sa tato. Pinakauna kong plano ko, tatatuan dapat sarili ko. So ang tatato ko sa sarili ko is something naman na tungkol sa pamilya ko ngayon. Yeah. Yun ang plano ko. Eto, without spoiling, no? Di mo pa napapanood sa buhay. Pero sana, merong isang MC doon na gumawa ng tribute daw sa'yo. Not tribute, di tribute boy ka pa naman eh. Homage. Hindi ako sino. Di pa sasabihin. Pero baka mas pat mo. Hindi siya explicit. Never sa babanggitin yung ikaw sarili mo. Pero meron doon na it's a homage to ginawa mo sa same event few years back. Yes. Yeah. Ganun. May idea ako kung sino yan. Nice. Ayos. Alam ko yan. Tsaka, nanood din ako nung Bara-Bara. Binanggit din niya. Okay. Sige. Yeah. So, alam mo na Tsaka, si Satice. Okay. Gaya na sabi ko sa inyo, alam mo yun, kumbaga, magkakilala kami talaga. Nagpapatato sa akin dati yan si Ice. So, from time to time, nag-catch up din kami yan. Nice. Cool. Kuya, sabi niya sa interview, sabi niya sa isang message ay, tribute yun sa ginawa ng isang kuya ko sa same event, tinalo niya si Jonah. Yeah. Salamat sa kanya. Salamat. Actually, minessage ko nga siya pagkatas ko mapanood yung nila ni Ali. Nice. Solid dyan. Ito na. Last. Saan na ba yan? Ito. Tatry lang namin i-draw yung konting Ginoong Rodriguez. Medyo pagka Ginoong Rodriguez. Kung tao ang Flip Top, anong mensahe ni Ginoong Rodriguez kay Flip Top? Ang ina na. Pamboy abunda to. Ano ba? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tsaka mas responsible. Yeah. Magmahal, magmahal. Okay. May pang-ender ako na tanong, sorry. Go. So, umamin ka na, ikaw ba si Nagtala o si Icewater? Ako? Di niya pa ata nakikita yung poster. Meron kasi dalawang suspected na alter ego battles na ang pangalan si Nagtala at Icewater. Hindi ba ikaw yung isa doon? Biglang pinapaisip. Hindi, wala. Hindi. Ngayon ko lang narinig yung mga yan. Pangalawa, sabi ko sa inyo kanina, pare, wala sa sistema ko bumatil.
Talaga, Kala ice ko. water tsaka sinagtala. Oo. Sige. Kulit, no? May ano ka ba doon? Sige na, may tingin mo may hula ka ba doon? Sino sa dalawa yon pwedeng maging sinagtala at ice water? Putang hirap naman nun, Chong. Ewan ko, ayoko na isipin yan. Pinakamadali na yung Marcong Bungo eh. Baka kasi ma-surprise si kami, ikaw Poison yung yun, no? isa. Poison. Actually, magka-text nga kami ni Sayad dati tungkol dyan. Parang baka daw ako si... Yun, Marcong Bungo Si ata Marcong o, Bungo. o 144. Sabi niya, baka Ah. ikaw yun. Gano'n niya ako. Puta, anong malay ko dyan, pare? Pero maraming humula din eh sa speculation. Either Poison daw or Batas. Kasi nga Mark Rodriguez daw. Tapos Oh, okay. deathcore Oo nga, ganyan. no? May Well, nagsasabi na gano'n. yun. Ngayon, alam nyo na hindi ako yun. Ayun. So, sobrang salamat sa oras na binigay mo sa amin. Grabeng ano to. Salamat din, pare. Isa Salamat sa din mga Salamat. na paborito inimbitahan nyo naming ako. solid na ano to. Kung para sa mga nanonood diyan, malalaki na kayo pero sabi nga ni Batas, malalaki na kayo, alam niyo na dapat gawin pero mag-subscribe kayo sa channel niya. Baka umabot pa tayo sa 100K at the end of the year. Yes, sir. At baka may po-promote ka. Wala. Gusto ko lang magpasalamat sa yun nga, sa lahat na sumusuporta sa Flip Top dahil palaki ng palaki. Diba? So, hanggat sa lumalaki siya na lumalaki, walang rason para tumigil. Yeah. Diba? Tsaka, gasolina yan para sa mga MCs na active pa rin. So yun, salamat sa kanila, sa inyo. Diba? Kayo, salamat sa channel nyo pag-invite sa akin. Ano ba po promote ko? Channel ko, Batasismo sa YouTube. So, spatan nyo, mag-subscribe, maging updated sa mga kalokohan ko. Yun. Music namin, ng pricing, spatan nyo, mag-subscribe kayo, tingnan nyo lahat ng sound tripin nyo. Pinaglalaban namin, hindi siya yung typical na hip-hop music na marinig nyo, pero alam mo yun, kumbaga, tunay yung mga yun. Kumbaga, ano talaga galing sa puso, galing sa kaluluwa lahat yun. So sana matripan. Alam mo, subukan nyo lang. Hindi naman kailangan matripan ng lahat eh. Pero kung subukan na 100 na tao, may 10 matripan yun, okay na yun, di ba? May growth. So, yun lang. Tsaka, good vibes, yo. Parang, pwede yun. Nasa point tayo na pwede na maging mas good vibes ang Flip Top na hindi na kailangan na sobrang toxic. Kasi, ibang level na rin tayo eh. Yun. So, yun Hindi siguro. aabot to sa upload pero bukas may event kayo eh. No? Puta. Ano? May event kayo bukas, di ba? Oo, pare. Nagka-practice nga ako kanina. Puta, sana maayos ang ano ko bukas. Pero nakakapag-perform ka pa dyan simula nung lumipat kayo? Konti lang, pare. Kasi, noong 2023, nag-perform ako. Tapos, dapat mag-tour ako noon kasama nila Al James. Parang isa ako sa supporting act ng tour ng sa buong Canada, pero bago lang kami dito, so hindi ko siya magawa. Parang hindi ko rin maiwan pamilya ko basta-basta. Actually, kahit ngayon, hindi ako komportableng gawin siya. So, hindi ko siya nagawa. 2024 naman, naging busy rin talaga sa buhay namin dito. Nagpakasal kami, tapos ang daming parang tuloy-tuloy, ang dami nangyayari sa amin dito, so hindi ko matutukan. So, ngayon na lang ulit na parang eto na, game time na. So, ramdam mo talaga na pwede na. Medyo settled na. Tsaka, so, tsaka naburyo na ako sa sa routinary na buhay ko. Hindi pwedeng ganito. Hindi alam mo yun, hindi siya para sa akin. So, at least subukan ko. Kung hindi mag-work, edi balik ako sa lumang formula, di ba? Pero kailangan ko subukan. Kailangan ko subukan. Malalaman mo rin game time na kasi ano to eh. Long time coming eh. No? Wala ba tayo nag-usap?
Feb or March. Finally. Oo, di ba ang sinasabi ko sa iyo pare, mga pagdating ng mid-June, mas maluwag na oras ko. Yeah, ito na yun. Lapit Laban na na naman Yun. talaga. daily ang ano eh. Ang daily. Ah, Papunta na tayo sa daily daily upload na upload. eh, no? Hindi, pero mukhang hindi ko gagawin dahil parang hindi effective eh. Na hindi na naman uploaded to eh, di ba? I-cut nyo na to. Hindi pa. Ay, hindi na. Oh. Ito pala, Yun lang pare. Oh, sino ka sa Game 7? Ay, tatanong ko din sana. okay si. Yeah! Pacers Okay, ata to pare. si Paul eh. Ano na? Pacers ata sa'yo, di ba? Eh wala eh. Clippers ako eh. Clippers. Coach, wala namang Clippers sa finals eh. Sino ka sa Wala finals? Ano ako? OKC kasi yun yung pinalit. Yun yung dapat Doon galing si ikaway eh. SGA eh, no? Oo. SGA. Ay, na grabe. Ano yun? Ayun. Sir, salamat. Solid Ako na. pare, may tanong ko sa inyo. Go, go, Pagkatapos go. sa pag-uusap natin, ano realization nyo sa kung ano man sa flip top? Sa akin yung ano eh. Pinakamalaki yung yung sa damayan. Yung basta, yung mga kung ano shit niya ginagawa before. Para sa akin, parang yung isa-isa mga message na sana mas marami makarinig eh. Na parang, wag yun ang gawing excuse na ginagawa siya before. Kasi sabihin, pabalik o pa-regress mangyari, regression eh, hindi progression pag ganun. Yes. So, sa akin yun ang pinaka-trip ko doon. Tsaka, kung paano tinitignan siguro yung liga din. Yun lang, pero, yung pinaka-solid sa akin. Ako sa tingin ko yung Ikaw, Paul. yung audience namin very niche, mga katulad namin Yeah. na mga ano talaga, mga fans talaga nung flip top. Sa tingin ko sobrang ganda nung na-uncover natin dito sa kwentuhan na to na hanggang ngayon naisip ko yung kabuti na analogy. Isasara nun yung ginawa nyo nga eh. Sa tingin ko, sa tingin ko din may mga nakakausap kami at saka nakaka-connect na mga bagong MC na sa tingin ko kumukuha ng mga tips mula dun sa mga ini-interview naming Yeah. MC. Okay. Yeah, edi astig. Yun. Astig. Sobrang ganda nun kasi imaginein mo ikaka-mature yung nung liga. Eh ako hindi man ako super maraming pinapakinggan music. Usually nag-stream lang ako ng mga battle, ganyan. Very niche lang yung mga pinapakinggan ko. Ganyan. So, ganda. Sa tingin ko, if magiging something yon for the growth of the league, magandang ano siya. Yeah. Na-cover natin yan. Ikaw, Ian, pare. Pasensya na. Ako naman tatanong sa inyo. Yeah, walang problema. Wala kang sound. Hello. Check. Check. Yan. Ayan. So, yun nga napaisip ako sa akin siguro yung evolution din nung hindi lang ng audience ang context kasi lagi nating sinasabi 'di ba yung audience nag-evolve na mas na-appreciate na nila yung mga technicalities ng mga linya. Pero yung audience din pati yung konteksto ng responsibility ng mga MCs pagdating sa mga binibitawan nila na parang never naman may pinatutunguhan na maganda para sa kanila na Yes. at the end of the day kung hindi man nila ikapanalo parang sino bang sobrang nanalo na sa hardcore na issue ng sinira mo yung buhay nung so sa battle wala ka panalo paglabas mo doon pangit din tingin sa'yo ng mga tao or kahit mga kapwa mo MC iwasan ka, di ba? So ngayon parang yung context din ng yun nga yung responsibility ng mga binibitawan kasi pwede talagang may mangyari beyond the battle na hindi mo man na kahit ikaw di mo rin nakikita or kahit yung kalaban mo hindi niya nakikita. Tapos ito pa yung may mga ganito ng klaseng mga channel na hinihimay yung mga linya tapos may mga nagkukuro-kuro. Hindi lang yung mga ganitong channel na naghihimay ng mga linya pati yung mga issue ng mga channel na kapag may nabanggit ka sa battle or may nabanggit ka sa interview i-clip tapos yun nga magiging fact na for a lot of people na Yes. ikaw Nagiging kumbaga out of context no.
Yeah, walang context. So ikaw, kunyari, Ah. ikaw yung battle MC na taken out of context, di ba? Ano, de-defend ko pa ba sarili ko? Is it worth my time? Is it worth the effort to defend myself? And kung hindi mo naman gawin yun, paano naman, kunyari, ang naapektuhan is kapamilya mo? Ibig sabihin ba nun, hindi ko siya So maraming mga factors na gano'n na, yung nabanggit mo nga kanina, nag-enumerate ka ng mga pwede mong tirahin sa battle, na yung music mo, yung battles mo, ganyan. Doon pa lang, ang dami mo nang pwedeng gawin eh. Bakit kailangan mong pumunta dun sa pinaka-personal? Yep. Tama. Well, yun. Astig na... Thank you. Astig na ganun. Yeah. Sige, may Salamat sa, debriefing. salamat sa invitation. Debriefing first time na may nag-debrief na MC na. Unang Solid. debriefing. Solid. Sige, No. bigyan na natin. Ilang Iniisip points ko eh. yun? Ilang points yun? Ano yun? Ilang points bibigay mo dun sa episode natin? Solid, pare. Salamat sa inyo. you. Salamat. Thank you. Yeah. Ingat dyan. Peace, yo. At good luck sa events. Yeah. Abangan namin yung Yeah, mga bro. ano mo. Ilalabas mo pati pagtatato. Yes, sir. At Yes. more power sa channel nyo, yo.